Low. Nagano naman yung mic. So yun, punta lang tayo ng index. Papaayos natin yung RFID. Kasi lagi ko na double charge eh. Nakuha na RFID kasi ko. May time na hindi nababasa, may time na nababasa. Ayun, kinakalabasan, double charge. So, diba, pag ano, nililista nila. Nangyari yung card mo, auto-swift, naka-1 RFID. So, yung pupunta ka ng Batangas, so, gagamit ka ng auto-swift. Siyempre, papapunta ng Batangas, yung RFID ko nababasa siya minsan dyan sa Tabang. Pagdating ng Bukawi or pagpa-uwi naman galing Balintawak, hindi siya nababasa, pero dyan sa Tabang nababasa siya. So yun, lagi ako na double charge. Paano ko sasabing double charge? Ililista nila yan card mo. Once na hindi ka nabasa, ililista nila yan. Tapos pagdating dyan sa Tabang, yun na akong babasahin. So sisingilin na lang ako sa may ano, siyempre kung saan yung last entry, nasa maipon ng maipon yun. Kaya ng nakarang buwan ko, sinarge nila ako ng 1,000 plus. Siguro yung ibang charge tama, yung ibang charge naman times 2 gasolina ngayon. Ito siya, ayun o, 98. Tapos yung mga, ay hindi, 105 D-Power gasoline. Sinelas tayo. Papayos lang tayo. Malapit lang kasi sa bahay eh. Sinelas lang ako kahit mainit. Dito tayo sa gilid na lang para makalabas pa rin tong Ford. Palit pala ako ng handle grip, napakadumihin. Kapitin ng dumi. Paayos lang natin. May na-opisina nila sa loob. Tanggalan tayo ng gloves. Lakad. So yan, goods naman init. Mabait yung ano dito, yung nag-aayos, kuya. Dali kausap. Saka tinulungan niya ako. Kasi nakita ko lang sa inyo. So naka ano na ako, naka 1 RFID na ako. So, mabait naman sila dito, lalo na yung na dun sa opisina. Yung mga na-charge sa akin, pwede naman daw ayusin. Kaso nga, yun nga, sabi niya, hassle talaga yung 1 RFID na yan. Lagi ka na double charge. Ganun talaga. Kaya ang ginawa niya, sinuggest niya sa akin, ipa-deactivate ko muna. So yun, kailangan mong itawag sa auto-swift. Na itawag ko naman agad. Pauwi na sana ako kasi sabi itatawag. Wala akong load pantawag ng telepono. Pero ayun, nagpa-load ako ng 50 para hindi sayang yung balik. Sabi itawag mo na lang para di sayang yung biyahe mo. So ayun, pina-deactivate ko. Bali may load pa ako sa auto-swift ng 500 plus. Sabi naman mababalik pa daw yun once na magpa-install uli ng auto-swift. So pagbalik natin ng Batangas,
Magpapakabit ulit ako sa sa C5. Sa C5 na lang ako magpapakabit. Pwede rin sa Skyway, pero sa C5 na lang siguro. So yun, pagbalik ng Batangas, papakabit sa C5. Doon nila ibabalik yung 500 ko. Bali magkaka-load na yan. May sinabi siyang term kaso nakalimutan ko na. Parang on and off. Ganun. Dine-activate nila pero hindi i-delete yung account. I-off lang. Tapos pag nagpa-install ulit ako sa AutoSwift, i-reactivate lang nila. Tapos pag ni-reactivate nila, hindi na siya One RFID. Ibabalik na siya sa regular lang. Kasi nga, yun nga, laging nagka-problema. Sayang yung gastos, diba? Sayang pag nado-double charge ka. Isipin mo, yung toll gate mo mula Balintawak hanggang dito 150 plus yata or 170 na. So nagta times 2 lagi yun. Ikaw, lagi ka mag-i-email sa kanila para mabalik yung load mo. Hindi naman ora-orada mababalik yung load mo na yan. Mga ilang araw pa bago nila ibalik. Tapos may month pa na may month na bigla ka na lang nilang kakaltasan. Yan nga, yung nangyari sa akin, kinaltas na nila yung mga delay na charge. Late, sabay-sabay na lang kinakaltas yun. Hassle din kasi makikita mo sa app may load ka pa na malaki pa yung load mo. Tapos magugulat ka na lang, bigla na lang liliit yung load mo. Sasabihin sa'yo ng teller, wala ka ng load. Diba? Medyo hassle kasi yung ganun. Kaya ako, papabalik ko na lang to sa regular na RFID. Magwa 1 RFID na lang siguro ko pag pag okay na lahat ng scanner. Maganda rin kasi yung 1 RFID. Ang problema lang kasi yung scanner. So malaki talaga yung chance niya na ma-double charge ka. Hindi ko alam pa na-explain yung double charge Basta yun. Kaya nga nung sabi ko kanina, diba, pag pasok mo ng Balintawak, hindi ka mababasa, tapos ililista nila yon. Tapos pagdating dito sa paglabas mo ng tabang, bigla kang mababasa. Syempre minsan yung mga sasakyan sa likod mo, busina ng busina, ayaw mo bababante, nakataas na yung gate. So mapapaabante ka na lang minsan, or minsan mawawala sa isip mo, uwi ka na, dire-diretso ka na lang kasi umangat na yung gate So yun, doon nangyayari yung mga double charge. Kasi sisingalin ka sa Balintawak, tapos nasingil ka pa dyan sa paglabas mo. So dalawang beses ka nasingil. Alin lang sa dalawa yan, double charge ka, saka nakakalibre ka. Ilang beses din ako na libre, hindi ko tinatanggi yun. May time na nakakalibre ka din. So ilang naman ang agenda natin ngayon. Wala pa naman tayong ride. Ang mahal ng gas diba? Ay pala, Petron na pala ang pinakamura sa top 3 na brand. Kaya sa Petron lang ako nagpapagas, mas mura-mura. Pero pag short budget ka, okay na yung sa refill. Sa refill kanina nakita ko 80 plus lang, 89 ganun yung premium. Saka dyan sa Uno, ayun yung mga murang gasolina. So yun lang, wala na akong masabi. Ito, pinakamura na premium Sea Oil 90 plus. Ito pang isa, magkano to? Ito mas mura, ay 90 yung Sea Oil, tas dito mas mura ng piso. Ayun, hindi pala piso, point lang, 89.50. So mas mura siya ng cents, 50 cents kesa dun sa Sea Oil. Yung Sea Oil flat 90, wala siyang point. Dami kong sinasabi. So yun lang, may papayo ko lang sa inyo sa mga hindi pa naka-RFID na 1 RFID. Huwag na kayo muna magpaabit hanggat hindi naayos yung
tawag doon, hanggat hindi naayos yung ano nila, mga scanner, huwag muna kayo magpaabit. Madaming toll pa dyan na hindi pa nababasa yung auto sweep. Same din sa Batangas. So yun lang, hanggang dito na lang. Babush. Traffic.